the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Salamat po at may Brad Jeff tayo. Medyo na-relax ako ngayon. Good morning. Good morning, Brad. Uy, sandali lang ha. Nasa Philippine Navy ka ngayon? Ba? Yes, Brad Ted. Meron tayong speaking engagement dito. Si Colonel Ruel Nicolas. Akala ko reservist ka na rin ngayon. Nanumpa ka na rin bilang akala isang... ko ipapadala na ba ito sa West Philippine Sea? Oo. Akala ko ikaw yung Siya yung mag-jet ski? Hindi, ikaw yung ibabala sa kanyon. Wag naman! Boom! Oo. Linawin ko lang, Brad Ted. Okay. Wala akong business interest. Linawin ko lang po. Okay. Sige po. Your mission is not a business, but your mission is to say and spread the good news. Yan, Brad Jeff. Go ahead. Amen. Yan. Good morning po. Dito po tayo ngayon sa Philippine Navy Headquarters. So, Colonel Ruel Nicolas, thank you for having me. Since mainit ang ulo ni Brad Ted kanina, okay, ayusin natin ngayon yung part na to. Alam niyo po, may mga araw ba talaga na parang gusto na lang natin sumuko. Pag nakita mo yung mga nag-file ng COC, okay, parang ano ba talaga to? May pag-asa pa ba? Alam niyo, sobrang daming problema. Minsan dami rin nating personal na pinagdadaanan, parang wala na natitirang energy sa atin. So paano ba tayo magpapatuloy na lumaban? Ano? Huwag kayong maging tamad, kundi magsipag daw po, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa Book of Romans. Sabi niya, huwag kayong maging complacent, huwag kayong panghinaan ng loob. Magpakasipag kayo at buong pusong mag-serve kay Lord. So, minsan po, if we want to prioritize things, gusto nating marami ayusin sa buhay, nakakalimutan natin si Lord. Kaya ang sabi rin po sa Bible, seek first His kingdom, di ba? Kaya grabe lang si Paul, ang una niyang agenda, sa dami ng gusto mong asikasuhin sa mundo, he's telling us, sa gitna ng pagsubok, we are called to keep our spiritual passion alive. Sabi niya, keep your spiritual fervor. Hindi lang basta-basta magpatuloy, kundi with passion and purpose. Kaya sabi po sa Roma 12:12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magala kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap, at laging manalangin. Tatlong bagay po yung binigay nito ni Paul at himayin ko lang po saglit, very short. Sabi niya, magala kayo. Since may hope kayo, you're looking forward to something that's bright. You're looking forward to something that's eternal na hindi lang pang dito sa lupa na temporal. Harapin nyo to ng may joy. Yung joy po, hindi dependent sa happenings. Kasi we are happy pagka may happenings. Ang joy po iba. It's not dependent on external happenings. It's dependent on internal condition ng puso. Magalak daw tayo. Kasi po kapag may pag-asa tayo kay Lord, kahit anong hirap pa yan, may dahilan tayo para mag-rejoice. Hindi po ito yung empty optimism, yung bahala na lang, sera-sera. Ganyan talaga ang buhay dito sa Pilipinas. Hindi po. Ito po ay isang deep confidence na may Diyos na working in all situations. Lagi ko sinasabi yan, God is in control. Okay? Pangalawa, magtiis kayo sa mga paghihirap. Ibig sabihin po, huwag tayong agad-agad susuko kapag naghihirap. Mahirap ba? Oo. Pero kailangan ng patience, kailangan ng tiwala na si Lord kumikilos. Bakit, pastor, nakaposisyon lahat, ganito, ganyan? Bakit yung mga masasama nangingibabaw? Bakit yung mga illegal, yung mayaman? Easy ka lang. God is in control. Napakahigsi lang ng buhay dito sa lupa. Yung eternal, sagot ka na ni Lord. At pangatlo po, palaging manalangin. Yung dasal po kasi is happening on the spiritual realm. Pagka ginawan mo ng physical na solusyon, ikaw ang gumagawa, okay lang po yan. Pero bago yan, ayusin mo muna yung spiritual realm. And it happens through prayer. Kapag constant po tayo nagdadasal, we're staying connected to God's power, His wisdom, and His peace. Kaya mga kapatid, ano man pinagdaanan mo ngayon? Maybe you're feeling weary, tired, losing hope. Remember yung tatlo na yon. Magalak ka, be patient, and be prayerful. Amen? So ulitin ko lang po, Roma 12:12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap, at laging manalangin sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil sa kabila ng mga uncertainty sa mundo na to.
sa kabila ng mga insecurities namin, sa kabila, Lord, ng mga challenges namin, may nananatiling matatag, may nananatiling malakas, nananatiling in control sa mundo. At ikaw yun, Lord God. Kaya, Lord, keep our hope alive, Lord God. Magala kami, maging patient, at maging prayerful. In Jesus' name, amen. 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 And Lord, we pray para po sa pagbimisyon ngayong araw na ito ni Brad Jeff. Lord, always keep him safe and protected. Salamat po muli sa panahon na amin pong pakinggan ang nagpapahupa po sa aming nagpupuyos na damdamin sa mga pangyayari po sa aming kapaligiran. Lord, kayo na pong bahala kay Brad Jeff. Lagi niyo po siyang aalagaan at babantayan at patawad, Panginoon, kung minsan po gusto namin bumigay dahil po sa kawalan po ng tiwala. Lord, kami po'y naniniwala at nagtitiwala na kayo po'y nandyan para po sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat muli, Brad, for reminding us and keeping us focused sa ating mission lagi. Okay, Brad, so may gusto ko babatiin dyan sa ating, nasa ano ka, bale, nandito ka sa, ano ba? Rojas Boulevard. Hasta Rojas Boulevard, hindi doon sa mismong sa Naval Headquarters somewhere here sa BGC. Rojas Boulevard ka. So nakikita mo na kita mo na diyan yung reclamation. Wala na akong makitang dagat, Ted. Puro lupa na lang. Paano kaya magiging headquarters nila diyan? They have to transfer, no? Kung sakasakali. O sige. Well, mamaya, Brad, Ted, tayo ay naatasang mag-share about gender equality, awareness, and all. But it's focused on the purpose ni Lord para sa ating mga hukbong sandatahan dito po sa Philippine Navy. Ang tawag dyan ay hukbong katihan. Hukbong katihan, sabi ko nga. Yun nga yung sinabi ko. Sinabi mo. Yan. Oo. Para sa mga Air Force ay hukbong panghimpapawid. Oo. Ang Army ay ano? Sa pangsandatahan. Tama ba? Tama, di ba? Okay. Sige. Anyway. Sige. Salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. We'll catch you again tomorrow, Friday na. Thank you. Thank you so much for listening, Mitzi. Thank you so much again sa mga taga-subaybay natin. Dito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Yan nga po, Thank si you. Pastor Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.